Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng pork tinola. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo ng pork, ng spinach. Siyempre, kung meron kayong dahon ng sili at ng malunggay, mas maganda kung yun yung gagamitin. Ground black pepper, sayote, or kung papaya, mas maganda rin. Ginger, onion, garlic, at patis. Gagamit din tayo dito ng rice washing o yung hugas bigas, ng beef broth, at ng cooking oil. Umpisa na natin. Kukuha lang tayo ng cooking pot, then iinitin na natin to, and lalagyan na natin ng cooking oil. Hintayin lang natin na uminit yung cooking oil. Once na mainit na, igigisa na natin yung garlic, yung ginger, at yung onion. So, unahin na natin yung garlic. Then, ilalagay na natin agad yung ginger. Lulutuin lang natin ito ng ilang segundo, and then ilalagay na natin yung sibuyas. Ito na yung sibuyas. Haluin lang natin. At hihintayin lang natin na lumambot yung sibuyas. At this point, pwede na natin ilagay yung pork. Ang gamit ko dito yung pork butt. Maganda kasi ito dahil may konting fat content, which is more na nagpapasarap dito sa ating pork tinola. Siyempre, pwede rin kayong gumamit dito ng liampo o yung pork belly. So, ang gagawin natin, papabayaan lang natin ma-brown tong pork dito. So, lulutuin lang natin ito ng ilang minuto. Once na brown na yung pork, lalagyan lang natin to ng ground black pepper. Nilalagay ko to sa kalagitnaan ng pagluluto kasi mas nag-explode yung lasa ng pepper kapag naigigisa natin siya sa oil. Pero syempre, pwede naman tayo magdagdag nito later on kung sa tingin ninyo kulang pa yung ating nilagay. Then, ilalagay natin yung beef broth. Stir lang natin to. And then, papabayaan lang natin kumulo. Kapag kumulo na yung beef broth, lalagyan lang natin ang part ng ating hugas bigas o rice washing. Ibig sabihin ng part, kukuha lang tayo ng at least siguro 1/4 dun sa required na dami para na madagdagan yung liquid. Dapat mas konti lang yung liquid para kumulo siya kaagad at matuloy yung pagpapalambot ng baboy. Habang mas maraming liquid kasi, mas matagal yung kakailanganin nating time para kumulo yung liquid at magpalambot. So later naman, once na malambot na yung baboy, pwede na nating ilagay yung iba pang liquid. Once na nag-reboil na yung liquid, kakover lang natin to. Hinaan lang natin yung heat at isisimmer lang natin hanggang sa lumambot na yung meat. After natin mapalambot yung pork, dinagdag ko lang dito yung remaining rice washing and then pinakulo lang natin ulit. Now, pwede na natin ilagay yung sayote. So, ilalagay lang natin to dahan-dahan. And then, lulutuin lang natin to ng ilang minuto. Now, ilalagay na natin yung patis. Once na nilagay na yung patis, let's give it a little stir. Then, ang pinakahuli natin gagawin, ilalagay na natin yung spinach. Again, spinach ang gamit ko kasi ito yung alternative ingredient, pero kung meron kayong dahon ng sili at malunggay, mas maganda yun yung gagamitin ninyo. So kapag naglalagay na ako ng greens, usually ito na yung pinaka-last na part.
tatakpan lang natin or cover lang natin yung pot. And then, turn off na natin yung heat at papabayaan na natin yung residual heat o yung natirang init sa loob ang magluto ng greens. Papabayaan lang natin ng ilang minuto ito, and then after this, pwede na natin i-serve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating pork tinola.